pag nililikutan daw po siya sa school, ay, binabaliw lang daw po niya. Isang mapagpalang araw po mga katuwang medyo maulan ngayon pero tumila na. Sana po maging maayos ang maghapon ngayon. Pupunta kami doon sa, kung maalala nyo po, yung isang bagong vlog natin ngayon, bagong pamilya tinutulungan natin, yung pamilyang No Read No Write sa bundok po mga katuwang. Buong pamilya mula sa tatay at nanay, dun sa 6 na anak, mga wala pong rehistro, walang mga binyag. Yung bahay po nila parang tawag dito, nagsisiksikan sila doon sa kanilang maliit na bahay kubo. Yung bahay nila puro tali lang ng mga plastic, walang mga pako doon sa bundok mga katuwang. Ngayong umaga pupuntahan po namin, papasyalan namin, update namin kayo ano na po yung kalagayan ng pamilyang yon, yung mag-asawang yun na may 6 na anak, no? Yung isa 17 years old, lalaki, pinakapanganay, hindi rin po nakapag-aral. Yung 13 anyos, pangalawa, nagpupumilit, kinder yun. Yung 13 anyos, kinder ngayon mga katuwang. Walang rehistro pero pinapayagan na lang ng teacher na pumasok, tsaka yung isa pang bata para may matutunan na lang kahit walang rehistro. So hindi sila regular na estudyante doon sa pinapasukang paaralan mga katuwang. Mega love shoutout nga pala sa magkakapatid, sina Ma'am Post Lady, Sister R, Sister L. Thank you so much po ma'am. Bago tayo pumunta doon sa bundok, dadaan muna tayo sa ospital mga katuwang. Update namin kayo, bisitahin po natin, may pinabibigyan ng konting tulong itong sina Ma'am Post Lady, si Sister R and Sister L, kay Mark doon sa kanyang may bahay na naka-confine sa ospital. Nakakalungkot po mga katuwang na 4 na balik na po sila sa ospital. Yung unang punta nila, bali 2 beses sa private. Yung unang confinement, inabot ng halos 7 araw. Ang ginastos po nila mahigit 140,000. Sumunod ganun din, 100,000 yata, etc. Ngayon po ay nasa public hospital, government hospital. Ang problema po nila mga katuwang, sobrang init. Sabi nga po nila, para silang nasa oven. Yun yung reklamo ng mga pasyente ron, maging yung anak ko po, asawa ni Mark. Kaya nga naawa tayo mga katuwang. Sabi ko konting tiis lang, ang importante gumaling, pero stress na stress po sa sobrang init po nung kwarto, parang oven, grabe. So ngayong umaga, bago tayo pumunta dun sa pamilyang yun sa bundok, dadaan muna tayo sa ospital para maibigay po itong konting tulong na padala po ni Ma'am Post Lady kina Mark. Si Mark, sabi niya hindi muna siya makakapag-vlog, medyo hindi niya alam kung kailan, matatagal-tagalan niyo kasi nakatutok siya doon sa kanyang asawa, no? Ayan, tara ay mga katuwang. Sana bumuti-buti na po ang kalagayan ng asawa ni Mark. Yung anak ko po, nag-titrigger kasi yung kanyang thyroid kapag sobrang init, na stress siya. Paano ka ba naman hindi may stress? Yung kwarto mo parang oven sa sobrang init. Dito naman po sa government hospital, meron naman ditong aircon, yung pay ward. Ang problema, punuan naman dun sa pay ward. Kaya dito sila nagtsatsaga sa charity ward, no? Charity ward po sila mga katuwang. Sobrang init na parang oven. Kasi nga po kinapos na po sila ng budget sa 2 beses nilang pagpasok sa private hospital. More than 200,000 po yung nagastos nila mga katuwang. Kaya tara, samahan niyo po ako sa kanila. Tunog tong dalawa. Mark,
Kumusta kayo? Ha? Ha? Yan tayo lang po ng Ba't puyat siya? Puyat? Bakit? Bakit? acid. Inatake na naman ang acid niya? Kagabi nahirapan matulog. Ina-acid. Binabawi niya ngayon. Kumusta na? Parang namayat ka na, Mark. Yung po. Balik-balik po sa hospital. Pang-apat na ito, ano? Apat na balik na ngayon. Kung wala ka, magpalo po kayo sa station. Kain na kayo? Opo. Suka pa rin siya ng suka, ano? Antibiotics po. Naku, yung potassium mo, okay na? Okay na yung potassium? Okay na raw, Mark, yung potassium niya. Kaya lang sa sobrang init nga, stress siya, natitrigger yung kanyang thyroid, ano? Yan ang problema, ano? Kaya, suggestion ko nga kay Mark, habang hinihintay natin mabakante yung aircon, yung pay ward, arkila muna, siguro mag-rent muna ng ilang araw sa hotel. Mura lang naman, at least aircon, no? Ma-relax siya doon, ano? Kasi pag umuwi at mainit yung lugar, stress na naman siya, atakihin na naman siya ng kanyang thyroid, ano? Balik na naman sa ospital, di ba? Atake na naman ang kanyang acid. Isang buwan na kayo, Mark, ano? Isang buwan na halos. Parang po, kung buo yung buo. Isang buwan na. Yung apat na Beses, so 2 beses sa private. Kaya nasa ed si Mark, nakakatuwang eh. Mark to, oh, pandagdag nyo. Bilangin nyo ito. Pandagdag ko, galing yan kay Ma'am Post Lady, Sister R and Sister L. No? Bening tao sa mga. Maraming salamat po kay Ma'am Puslady sa kanyang family. Maraming salamat. Pandagdag yan, Mark, ano? Maraming salamat. Sobrang laking tulong. Alis na ako, anak, ha? Pagaling ka na, ha? At naghihintay na yung anak mo, si Casey. Naawa naman na ako, ha? Oh. Thank you so much po, Ma'am Push Lady, Sister R, Sister L. Thank you so much po. Tuwang, akit na po kami ng bundok. And makulimlim po ang kalangitan. Sana hindi po kami abuti ng ulan dito. Kasi sigurado ko pag inabot kami ng ulan, basa kami rito, wala kami masilungan. Sana matagpuan natin dito si Doming and si Ate Imelda. Yun yung mga bagong tinutulungan natin, mga katuwang, na may 6 na anak na mga walang rehistro. Pati yung magulang wala ding rehistro. Tapos yung mga no read no write din po, mga katuwang. Itong mahirap dito, itong paakyat na to. Tapos pagka pababa ka, madulas, lalo kung medyo maulan. Buti ngayon hindi masyadong maulan, kaya hindi madulas tong daan na to, paakyat at pababa. Ganitong mga oras, alas 10:30, 10:33 ng umaga, mga katuwang, yung pamilyang yun nasa gubat, nasa bundok, gumagawa ng uling kahoy, binebenta po nila. Kaya naman po nagtatanim tulad nito, yan nga tanim na kamuting kahoy. Yan yung kanilang ikinabubuhay. Suggestion po nung mga
nakakakilala sa kanila dito sa baba ng bundok na wag daw namin bigyan ng pera kasi hindi daw po marurunong sa pera yung pamilya, especially yung nanay at tatay, si Ate Imelda at si Kuya Domeng. Kaya siguro mamaya asamahan natin uli sila pababa dun sa tindahan sa baba para mabilhan po natin sila ng mga gamit po nila, special sa pagkain po, mga katuwang. Sana matagpuan natin. Yung mga anak, hindi mga nag-i-eskwela, mga wala ngang rehistro. Yung isa porsigido, yung 13 years old, pumapasok na kinder. Salim pusa sa kinder kasi wala nga pong rehistro. Mega love shoutout nga pala sa magkakapatid na napaka buti, napakabait, no? Matulungin, sina Ma'am Post Lady, Sister Ared, Sister L. Maraming salamat po. May bigay po sila dito 2,000 pesos. Bibigay po natin, tingnan natin kung anong bibilhin po nila. Sabi po nung may tindahan sa baba, wag po namin bigyan ng pera at di daw marunong sa pera. Kaya ang gagawin po namin, samahan namin sila pagbaba namin dito para makabili ng pagkain nila dun sa baba. Ito yung mga ganito, kinakaingin nila yan. Tatanim sila dyan. Layo pa, ano pa, papi? Ha? Layo pa. Layo pa. Naalala ko nung kabataan ko, ako'y nasa radyo. Madalas din po akong umaakit sa bundok, nakikipagpanayam sa mga rebelding New People's Army. Minsan sumasama sa mga operasyon ng mga otoridad para makita kung paano nila ginagawa yon sa bundok. Hindi ako nakakaramdam ng ganitong hirap kahit sobrang layo at bundok, no? Pero ngayon, kuya, musta kayo? Hindi po ako. Nadaanan natin si kuya, gulat tuloy ako, nakahubad, may mahabang itak. Nagkakaingin sir dito sa bundok. Pero ngayon tingnan nyo, sa bagay ganun naman, di naman tayo bumabata eh. Kaya syempre sa edad natin ito, hirap na tayo pag-akyat sa bundok. Kahit sabihin pang dati natin ginagawa ito nung kabataan natin, pero syempre may edad na tayo ngayon, kaya ramdam natin ang pagod, mga katuwang. Natatanaw ko na itong isang itong natanaw nating tent, kapitbahay nila yan, mga katuwang. Sila yung nandito, ang bahay walang pako, puro tali lang na mga plastic. Parang maraming tao dito.
Ito yung sinasabi nila. Mga namumutol sila, nangunguha sila ng mga sanga ng kahoy sa bundok, mga tumbang kahoy, pinuputol nila, ina-arrange nila ng ganyan, tapos sinusunog nila. Uling na yun. Ayan, oh. Kaya, good morning, gandang tanghali. Ayan. Na ito si Papa P. Ay, kumpleto yata sila dito ngayon, yung pamilya ni Ate Imelda at saka ni Kuya Domingo. Gandang umaga sa inyo. Kumusta kayo? Hello. O yun. Ang bait. Ang bait nila. Ito yung bunso. Hello, bunso. Very good. O bakit basa ang buhok nito? Naligo. Ano ang pangalan mo? Emilio. Ha? Emilio. Emilio. Ilan taong ka na, Emilio? Ilan taon na ito si Emilio? Oh, di mo, ha? Siyam daw po. Siyam na. Oh, di mo alam Ate Imelda, ha? Ito si... Sino nga ito? Pangalan nito? Ha? Joel ho. Ano? Joel. Joel. Si Joel, ilang taon na si Joel? Ha? 18. Butante na, ano? Pero hindi nakakabuto, hindi nakarehistro kasi nga walang rehistro, no? Ito si ano? Oh, si Rosemary, ito si Rosemary, ito yung 13 years old, ano? Na kinder, ano? Tapos ito naman si Bunso, ilang taon ito si Bunso? Ilang taon? 5 po. 5 years old. Anong pangalan nga nito? Mayla ho. Mayla. Kala ko sabihin ng Mayla po. Napaka-arte man po yan ay. Ay, huwag mo nang sabihan ganyan. Mga nahihiya lang yung bata. Hindi yan arte, nahihiya lang yung bata, ano? Po. Parang pagod na pagod kayo. Galing po kami sa baba. Galing kayo sa, anong ginawa nyo? Tabas po. Nagtabas, kakaingin, pagtatanim kayo. Tatanim po kami ng kamuti. Eh kuya, para kang si Gardo Versosa, macho-macho. Nai-insecure sa'yo si Papa P. Pakidamit mo. Pakidamit mo. Oo. Gagalit sa iyo. Machong-macho, magagalit sa ating si YouTube, no? Oo. Parang baka makuha tayo dito ng Viva Film, no? May artistahin niya dito. Oo. Mahirap na. Oh. Nang oras na ba? Mag-alas 11 na. May pagkain na kayo. Wala pa. Oh. Papa P, yung tinapay natin, makakalimutan mo na naman. Tulad ng unang punta namin dito, nandun na kami sa baba. Tsaka pala niya naalala, nandun pala sa bag niya yung binili namin tinapay. Kaya di ba balik kami dito, naalala yung tinapay na para sa inyo. Anak. Oh. Wala kayong niluluto, oh. Bakante yung inyong lutuan. Ubus na yung bigas na dala ko sa inyo noon? Ubus na? Ha? Wala na. Ay, ganun talaga siyempre. Sinasaing, di mauubos unless di mo isasaing yun. Ayan, tinapay, kain muna kayo merienda. At pagod na pagod kayong mag-anak. Sige na. Oh, kain na kayo. Buksan. Anong itatanim niyo doon sa kinakaingin niyo? Ha? Kamuting kahoy. Oh, kamuting kahoy, ano? Kamuting baging. Ha? Kamuting kahoy, kamuting baging. Yung kamuting baging, yung kamuting gapang. Okay. Sige na. Sige. Papa P, hindi ka nakabiling soft drinks nila, no? Ha? Yan na, sinasabi ko na naman sa iyo. Palpak na naman tayo. May tubig kayo dito, Ate Imelda? Wala, oh. Saan ang tabuan? Anong tubig saan galing? Sa balon? Sa bukal? Yung umaanod ang tubig, yung umaagos. Oh, malinis naman 'yon. Yung tawag doon sa bukal, running water. Pero kapag kabalon kasi delikado 'yon. Baka tamaan ng amoeba yung mga anak niyo, no? Oh. Ganito. Kaya ako pumunta rito. Una ako, kumustahin ko kayo. Ay, may punas yung yun, may nakita akong lalabas dun sa ilong, ha? Oo. Oo. Bali ilan pala anak niyo, Ate Imelda? Ilan ba sila? 4? 4 lang po. 4 sila. Si Joel, 18 years old. Sumunod si Rosemary, 13 years old. Sumunod si Emilio. Emilio, 8.
ito naman si Bunso, si Rosemary ay 5 years old. Okay. Lahat sila walang rehistro, ano? Tapos kayo wala din. O, paano kayo nakasal? Hindi man po kami kasal. Hindi kayo kasal, live-in lang kayo. So dalaga ka pa, binata ka pa. Oh. Binatat dalaga. Oh, binatat dalaga kayo, ha. Ati, Kuya Doming, may plano ka pang pakasalan siya o hindi na? Ha, hindi na. Baka makajim po pa dyan sa baba, ano? Baka meron pa sa baba, ano? Kasal ay Ang problema, inaalala ko, baka yung magustuhan mo sa baba, magustuhan din ni Joel, magkariwal kayong mag-ama. Ha? Baka magkariwal kayong mag-ama, ha? Ate Imelda, bantay mo itong mag-ama. kahit man po marabuntayan ko kung talaga pong gusto. Ay, Oh, baka magkaribal pa ito. Ha? Baka lagi ito sa baba. Ha? Lagi kayo sa baba ng bundok doon. Ha? Oh, delikado to, Ate Imelda. Kinakabahan ka ba? Hindi po. Hindi. May tiwala ka? Ayos po yun. May tiwala ka sa kanya? Meron Kay Kuya po. Doming? Oh, very good. Yan talaga ang tunay na nagmamahalan, yung nagbibigay ng tiwala sa isa't isa. Alam mo, sa isang relasyon, kapag ka ang isa walang tiwala o dalawa walang tiwala, walang pagmamahal yan. Pero wag naman masyadong katiwala. Alam mo daw, Kuya Doming, Ate Imelda, ito ha, natutunan ko lang ito kay Papa P. Itong kasama kong ito. Matindi to eh. Ang sabi sa akin ni Papa P, ang pagmamahal daw, ang relasyon parang itlog sa palad. Alam mo yun, Ate Imelda, nakahawa ka na ng itlog. Ha? Unang manok. Ha? O, wala na. Oh, siyempre, ikaw talaga. Di ba? Ate Imelda, di ba? Nakahawa ka na, sabi mo, itlog. O, ba tawa ka ng tawa, Ate Imelda? O, ganito. Patapusin mo nga muna ako, tawa ka ng tawa eh. Ha? Ano? O, ganito. Sabi ni Papa P sa akin, Kuya Anya, ang relasyonan niya, para yung itlog sa palad. Paano ako nangyaring itlog sa palad? Pag yun anyang itlog na sa palad mo, hinigpitan mo, ano mangyari sa itlog? Natitigyan Ha? Ano, Kuya Domingo? Natitigyan ako yung makahinga. Ano yung itlog? Itlog na nasa palad mo, hinigpitan mo. Ano mangyari sa itlog? Hindi ko po yun alam. Pambira. Baka po mapapala. Ang mangyayari sa itlog, mababasag. Ay, naku, O, diba? kaya po yung pag nabasag. O, diba? Ay! Diba, Ate Imelda? Ikaw talaga. Siyempre, ilagay mo sa palad mo yung itlog, hinigpitan mo yun. O, diba, mababasag. O, pagka yung itlog na sa palad mo, niluwagan mo naman, ano mangyayari? Ha? Pagka maluwag na maluwag, yung itlog na sa palad mo, maluwag na maluwag, anong mangyayari sa itlog? O, diba, mahuhulog. O, diba? Yan daw ang relasyon, sabi ni Papa P. Kailangan ay kontrol lang. Kuya Domingo, ano? Minsan, medyo mahigpit, minsan medyo maluwag. Diba, Ate Imelda? Natawa na siya. Hinto na siya ng katatawa. Oh. Pero, nagtatawanan tayo, wala pa kayong pagkain. Ang gagawin natin ngayon? Ha? Anong gagawin natin ngayon, Joel? Nagtatawanan tayo, wala tayong pagkain dito. Dito pa naman kayo makikikain ni Papa P. Hindi kami nag-breakfast ni Papa P. Dito na kami makikikain. Pwede ba yun, Ate Imelda? Ari po. Ha? Ari po. Pwede naman. Di ba galing kayong Batangas? Marunong kayo magsalita ng Batanggenyo? Ha? Mahirap. Bihira. Okay. Masalita. Kala ko meron, tuturuan ka ni Papa P. Papa, ano? Wala kang bigas? Wala. Bibili tayo. Ang hirap niyan. Sa baba pa tayo bibili. Ano? Tapos walang ulam. Ayun, may mga manok dun, oh. Ay, baka po tayo galitan mo tayo. Ano? Baka tayo po yung naguhuli-huli ka. Huwag mo nang sabihin. Bigyan mo na lang ng hita yung kapitbahay. Di ba, Joel? Na-try mo na, Joel, yun? Na-try mo na yun? Hindi pa? Para hindi ka magalit yung kapitbahay, hindi magalit sa inyo, bigyan nyo ng kahit isang hita naman. Ano? At yung balahibo ng manok, huwag nyo namang itapon doon sa likod bahay niya. O sa likod bahay ninyo para paano nyo sa tubig. Ay nako, joke lang ha. Pinapasaya ko lang to mag-anak. Galing sa bundok mga katuwang, nag-uuling daw sila.
Tapos nagtatanim, naglilinis sa bundok, magtatanim sila ng kamuting tayo at kamuting gapang. 'Di ba? Kamuting tayo, kamuting gapang ano. Iba naman po yung kamuting kahoy, kabaging. Katulad po yung katanim na po na. Alin? Yan po, nasa harap po. Kamuting baging. Wala silang pagkain, oh. Walang niluluto. Ganito. Sinong utosan natin bibili ng bigas? Maluto pa lang sila. Mabuti yan, sinasabi ko sa iyo, Papa P. Sa kadalakad natin, lagi tayong magdadala ng tinapay. Tulad niyan, gansil sa bundok, walang pagkain. At least may dala tayong tinapay, nakakatawid gutom na rin. Kaya lang, nalimutan mo na naman yung soft drinks. Hirap pag may kasama kang bata, ano? Ano Joel, ano? Kung may kasamang bata, tayo ng bigas, ha? Ito, bilangin mo ito, Ate Imelda. Magkano yan? Yan, tingnan mo, magkano yan? 2,000 po. Ha? 2,000. Paano mo nalaman? Opo. Sige daw, bilangin mo daw. Sige, bilangin mo. Para hindi ka naisan sa mga suklian. Sige daw. Magkano to? 1,000 po. Ito. Ito din po, 1,000 din. 500 pala. Oo. So, bali magkano lahat? 2,000. 2,000. Okay. Ayun. Bibili ng bigas, ano? Tapos, ulam nyo. Anong gusto mong ulam, Joel? Sagot, kung anong ulam. Ha? Ha? Isda daw po. Isda. Ikaw, Kuya Doming. Kahit ano, basta isda. Ano? Basta po may maiulam. Kahit ilan, basta 1 kilo, ganun. Ayan. Bili kayo ng pagkain, ano? Pagbaba namin, sumabay na kayo sa amin. Kasi nandun ang tindahan sa labasan, sa baba, ano? Okay. Bili kayo ng bigas. Ikaw na mag-ulam. Bili kayo ng bigas, tapos ulam ninyo, no? Para itong mga bata. Wala bang pasok to? Di ba ito si pumapasok to? Ito pong 2. Pumapasok tong dalawa kahit walang rehistro. Salin pusa sa school, ano? Pinapayagan lang ng teacher na pumasok para may matutunan. Si ito pangalan nito Ali. Ha? Si Rosemary, 13 years old, ano? Opo. Rosemary ay 13 years old. Ito, kinder, ano? Ito si ito, 8 years old. Emilio. Anong grade nito? Hindi po. Kinder din. Kinder din. Magkaka-eskwela sila nila Papa P. Magkakaisira daw kayo. Kinder din. Kinder. So ito pinakamalaki sa mga ka-eskwela niyo, kinder, ano? Pag nililikutan daw po siya sa school, ay, binabaliw lang daw po niya. Inaano? Alam niyo, di naman kayong Ano ginagawa daw sa kanya? Pinagtutuksoan po. Pinagtutuksohan. Kinder. Malaki ng kinder. Kung tutusin nga naman, sa ganyang edad, dapat grade 6 graduate na yan. 12 anyos, 13 na first high school na dapat, no? Pero kinder pa lang si Rosemary, ano? Gusto niya mag-aral ay. Gusto niya mag-aral. Kahit tinutukso. Na-absent ko nga po ay. Ayaw ko nga mag-absent. Mapasok. Ayaw mag-absent. O bakit ngayon nag-absent? Friday today. May pasok. Bakit nag-absent Galing ka? pa lang po sa trangkaso. Trangkaso. Okay. Sabi ko ka pumasok muna at may sinasama. So babalikin ka din ka ako ng maestra mo yan. Okay. So ngayon ang ubo, sipon. Ako nga, may gitnang 1 linggong inuubo, sipon. Ingat kayo, ha. Layo pati sa inyo dito ang health center. Malayo ang doktor. Nasa bundok kayo. Kuya Domingo, alis na rin kami, ha. Ingat kayo lagi dito, ha. O paano? Bibili na lang kayo Kami na lang po, mami. ng bigas at ulam ninyo. Ano yung mga kailangan ninyo dito, ano? Kami na lang. Mag-pray kayo, Ate Imelda, na hingin nyo sa Lord
na matulungan namin kayo kahit maliit lang na bahay dito sa bundok, no? Maipagawa namin tong bahay nyo. Malagyan natin ng pako, hindi tulad ngayon na puro mga natatalian lang ng plastic. Pag naghahangin-hangin ng kaunti, natatakot Puro na lang yan kami at plastic, mga katuwang. hahaklas ang babo. Ayun, tingnan niyo po. Puro yung plastic. Ayan, yun sila. Yun lang ang tabing nila. Kunting hangin dito, lilipad yung bubong nila. Yun sila nagsisiksikan sa gabi. Hihiga. Wala kayong ilaw dito, Wala, Wala akong ilaw. Paano kayo natutulog dito? Saan kayong dalawang mag-asawa? Sa kabila. Dito kayo. Mga bata dito. So talagang tulog na lang sa gabi. Ha? Babo, bibilaukan ako ng tinapay. Ano, Ate Alda? Pag bilaukan ako ng tinapay, Bakit? hanggang tulog na lang. Siyempre, katabi niyo yung mga bata O lalo si Joel, alam na ni Joel. Ano, Joel? Alam na ni Joel. Nakikiramdam lang yun sa inyo. Nakikiramdam si Joel sa gabi. Pagka... Excuse me. Alis na rin ako, ha? Bye-bye na. Bye-bye. Salamat. At isa pa, ipag-pray nyo na matulungan ko kayo mag-anak, na maiparehistro ko kayo, para maging mga na kayo. Tulad ni Joel, walang rehistro, so hindi makabuto, hindi mairehistro sa COMELEC kasi wala siyang rehistro. Di ba? Katulad ng mga anak mo, hindi ma-enroll kasi wala ding mga rehistro, no? Kuya Domingo, pray kayo, ha? Ate Imelda, para maiparehistro natin tong mga bata, O bigyan mo tinapay, humihingi ng tinapay. Bili naman kayo ng masarap-sarap na ulam nyo dyan, ha? Salamatan nyo si Ma'am Pus Lady. Nagbigay sa atin yung pera na yan, ha? Maraming pong salamat. Kay Ma'am Pus Lady, Sister R, and Sister L. Yan. Maraming pong salamat. Bye-bye na. Dasal kayo, ha? Naku, abutin nyo ate kami ng ulan, makulimlim na. Huwag naman sana. Okay. Paano? Kayo na lang bibili ng pagkain nyo doon, ha? Yung pera nasa inyo na, Okay.